Amen. Ang ganda nung intro video, no? Pero panira muna ako ng momentum. Kasi kanina kinanta yung You Made Me Live Again. Kala napa-research ako wala sa oras kasi 1990s yun eh. Sino mga 1990s? Narinig niyo ba yun sa 1990s? 1982 yun ni-release. Akala ko si Karen Carpenter. Karen Carpenter research ko si Janet Basco pala. At Christian song pala yun. Hindi naman siya Christian song talaga na kilala. Pero kung binasa ko ang lyrics, patungkol pala kay Jesus. Kasi sa panahon na kasi yun, 1993, ako yung nabigo. Kinakanta ko yun. Pangbigo kasi yung nakanta na yun eh. You made believe. Kung na-realize, pag binasa ko ang lyrics pala, ay hindi pala yung tungkol doon. Anyway, yan ang panira lang ng momentum ng maganda. Ang tawag niyan, The Great Interruption. Nangyari din yan sa mga apostles. Mamaya makikita nyo. Anyway, may request everyone to please stand at basahin natin yung Acts chapter 1, verse 1 to 8. Sabay nating basahin. Ready, say. Even to the ends of the earth. Father, thank you. Lord, Holy Spirit, kayo po ang magbubukas sa aming mga puso't kaisipan, maintindihan namin, maisabuhay, higit sa lahat, ang iyong gustong, Lord, ang iyong Great Commission, ang iyong pagtawag niyo po sa amin, our first job description. Father, in the name of Jesus, we commit to you, O God, this very day, this very hour. Kayo po ang siyang may taas. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Please be seated. So kung nandito kayo last Sunday, napakahalaga yun kasi yun ating pundasyon. Yun ang ating, kung bakit tayo nandirito. No, nag-authenticate sa ating totoong pananampalataya na meron palang buhay sa kabilang buhay. And then makikita din natin doon na sa ating mga pagpapagal, sa lahat ng mga ginagawa natin, paglilingkod, pagsaserve, pag-witness, pagdi-disciple, ay ito ay hindi magiging walang kabuluhan. No? So, napakahalaga yon. And then, while waiting, ito yung ating dapat ginagawa at dapat ng matagal or magiging lifestyle ng bawat isa. Ang pag-uusapan natin mga kapatid sa umagang ito, sa hapon ito rather, the marks of an effective witness of Christ. Ano mga characteristics ng isang epektibo na nagwi-witness, nag-evangelize, nagre-represent para kay Kristo, nagdadala ng gospel, nag-share ng gospel, nagpo-proclaim ng gospel. Paano ba? Ano yung mga palatandaan? Ano yung mga characteristics na upang sa ganon tayo magiging effective witness sa ating Panginoon? Pag-uusapan na 4 marks that makes the mission possible. Pero bago yon, meron muna akong katanungan. What are the 4, sana hindi ito binigay sa iba, bawal ang taga-CAT. What are the 4 core functions or essential functions, ministry, kung ano pa sabihin natin, sa isang church?
Ang mananalo, makakumpleto, merong GCash. 4, functions ng isang church, core functions. Magbigay mo na ng isa. Huwag na mahiya. Ano, sige. Hirap niyong kausapin, ha? Nahiya kayo? Wala kayong nahulaan. Alam ko, alam niyo to. Pero magbigay muna kayo. Kasi kung hindi natin alam to, parang, ano lang pala ang purpose natin? Ano pala ang function ng isang church? Ano pala? Okay. Ha? So, share the gospel as some other translation ay witnessing or evangelism. Isa na yun. Ano pa? Ha? Discipleship. The gospel or sharing the gospel. Can you understand Filipino? Okay. Very good. Disciple or share the gospel ay para na rin sa witnessing. Ano pa? Sinabi discipleship, witnessing, share the gospel, yes. Fellowship. Okay, ano pa? Isa. Ang lahat ng ito. Worship. Okay, sige. Worship, loving God, discipleship, growing in Christ, fellowship, loving one another, and witnessing, evangelism, reaching the world for Christ. Yan ang 4, paikot-ikot lang kahit sa ating tinatawag na focus sa church. Ano yung focus? Creating a healthy and a functional J group. Kasama na doon yung witnessing, fellowship, missional. Ano pa? Excellence, impactful worship. And then developing Christian or mature believers sa training, kasama yon, no? So ito yung mga 4 na core functions ng isang church. Na ang sunod kong tanong, which core function of the church can only be done on earth and not in heaven? Very obvious answer. Okay? Hindi na kailangan ng tinatawag na fellowship. Naku, magsawa ka ng fellowship doon. Relational doon. Ano pa? Worship, 24/7. Ikaw ba ang maglilid? Hindi. Mga anghel. Mas marami pang mas magaling sa'yo. Ano pa? Discipleship. Hindi. Umabot na tayo sa perfection, the knowledge about Christ. So ano na lang? Witnessing. Kasi hindi ka pwede mag-witness doon sa impyerno. At wala ng sinners doon sa langit. Now, ang tanong, ano ang nakaligtaan nyo dito na dapat nyong gawin? Nagpo-focus tayo, hindi masama yun, which is good, kasi protecting the body, okay yun, dinedevelop sa body, pero anong i-develop mo kung walang going? Walang witnessing. No, kung isa-survey natin dito, sino ba talaga ang ginagampanan? Yung unang tungkulin na very essential sapagkat dapat dito natin ginagawa at limitado lang yung oras kasi pag 16 na masakit na ang tuhod. Ito yung tamang panahon sapagkat isang araw hindi mo na magagawa yan, lalong hindi mo na magagawa sa langit. Now, mabilis natin ang gawin. Ano ang mga bagay para maging paraan upang magiging effective? Or what are the marks an effective witness of Christ? First, an effective witness is prepared and grounded in Christ. Upang magiging epektibo ka, kailangan prepared ka at grounded ka in Christ. Last Sunday, itinuro yon yung ating faith. Statement of faith. Importante yung ating pundasyon. Now, Acts chapter 1 verse 3, in my former book, Theophilus. So, si Luke, sinulatan niya si Theophilus. In my former book. Ano yung former book ni Theophilus? Ni Luke? Ano yung former book niya? Kasi second book na yan. Ano yung former book? The Gospel of Luke. Di ba? Yan ang kanyang former book. At makikita natin sa last chapter,
bitin masyado kasi kinuwento niya tungkol ang pag-akyat ni Jesus. Dito sa Book of Acts, ikinikwento niya, dinitalye, full account, kung ano ang mandate at paano ang work ni Jesus, paano nagpapakita si Jesus, paano nagpapatunay na totoo yung gospel, at maraming nakakita, validated at saka authentic yung gospel, at 40 days si Jesus na nasa sa mundong ito, and then dinidisciple niya or nire-recall niya ang mga teachings niya for 40 days. Bina-Bible study niya ulit ang kanyang mga disipulo. Sabi doon, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven after giving instruction through the Holy Spirit, the apostle he had chosen. After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proof that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days. So, period of 40 days, doon niya bina-Bible sa nire-recall niya, ito na yun tama yun validated yung ating faith, totoo yan, kaya okay na yan. And then, ano yung sinabi doon? Ang purpose ng Book of Acts? To validate the truth about the gospel of Christ, that He indeed died and rose again, at maraming nakakita for 40 days. Second, to give orderly account what Jesus did and what the church did. Anong ginawa ni Kristo? Ano ang kanyang unang ginawa nang sa ganon sinundan ng mga church, at paano na-evolve, na-turn upside down dahil sa gospel, dahil sa ginawa ng ating Panginoon through the power of the Holy Spirit. And then to strengthen their faith for mission, na magpapatuloy, and some to defend Christianity. No, yun ang purpose ng Book of Acts. So hinanda ni Luke si Theophilus at mga believers to become an effective witness, to represent the King of Kings. Alam mo, bilang witness, representative, to represent our King, dapat kilala mo yung King Himself. Paano mo sasabihin, paano mo ikikwento pag hindi mo kilala yung King? At hindi mo alam kung ano yung mensahe na binibigay sa'yo. Pag ikaw representative, pag ikaw pumunta doon, ambassador sa isang lugar, nire-represent mo ang kaharian. Dapat alam na alam mo, hindi dala-dala mo yung banner mo, itsura mo doon. Hindi. Yung teaching, kung sino si Jesus, at anong kanyang ginawa, at anong the finished work of Christ. Paano tinapos niya ang gospel? We must be grounded in Christ and in His finished work. To become an effective leader, dapat prepared ka at grounded ka sa finished work ng ating Panginoon. Prepared. Now, what if isang araw, tanungin ka, what is the gospel? Simple question. What is the gospel? Kaya mo bang patunayan? Paano mo patunayan na totoong si Jesus na resurrect? At sa dami-daming mga Christian, sa dami-daming mga spiritual books, bakit ang scripture, ang the Bible, ang totoo? At maraming deities, millions. Bakit si Jesus? Kaya mo bang i-share? That's why sinabi ni Saint Luke kay Theophilus, magiging ready ka, magiging grounded ka, sapagkat yun ang ating pundasyon. Nang sa ganon, magiging effective witness ka ng ating Panginoon. Now, ikaw kapatid, tanungin kita. Total, graduate ka na ng SOD. Called to be free. Incorporate, replicate. Naintindihan mo talaga. Kaya ba nating idedepensahan yun? Kapag merong magtatanong sa atin. 1 Peter chapter 3, verse 15, but in your hearts, set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope. The hope of the glory, the gospel that you have. Magbibigay ka ng pag-asa. Kasi sa kanilang panahon, talagang feeling nila para wala ng pag-asa. Persecuted. At bago pa lang yung Christianity doon, ano magbibigay mo ng pag-asa sa kanila?
Paano mo ituturo sa kanila na itong gospel na willing ka mamatay, ito ay authentic, ito ay genuine, at willing ka, your labor in the Lord is not in vain. No wonder mga disciples, early Christians, they're willing to die sapagkat they are prepared and grounded the work of God. Baka ikaw, ipagpalit mo na sa jowa mo, o iiwan kita or sasama ka dyan sa jamsi na yan, or sa church na yan. Ayan pa nga lang. Paano kung na ang tawag ito, baril na or kutsilyo na ang iyong katapat. But do this with gentleness and respect. Witness from the Greek word martus, ang isang witness is a person who will tell the truth and testify about what he saw, experienced, and heard. Witness must be deal with facts, not theories, not what they merely think or suppose or gossip, but what they know. Yun pala, effective witness ka kasi ikaw mismo na may personal knowledge sa gospel. Meron kang personal knowledge sa person itself. Kilala mo ang Panginoon through His Word. Meron kang magandang relationship. Hindi ito kwentong kutsero lang. Binabalidate mo, gaano ba katotoo? Merong mga proof. Nandyan sa museum. Pinapakita. And transform lives sa mga taong nakakilala sa Panginoon. Nakikita mo yung ebidensya. Pero ang mga disciples, nakita talaga nila, nakasama nila si Jesus for 40 days. 500, sabi doon, maraming nakakita. Ikaw kaya, pag nakita mo, hindi ka kaya tatapang? Okay lang yung pastor, pero paano sa atin ngayon? Kanino ka? Kanino ka kuha ng authority? Ano ba, second person? Sila first person. Tayo ay nasa second person of the gospel. Na paano kung hindi mo pinapaniwalaan yung gospel? Kwan lang yan. Fairy tales lang siguro yan. Meron ka ng apps, meron ka ng iba-ibang translation. Binabasa ba natin? Nakikinig ba talaga tayo? May personal study ba tayo sa Word? No, remember ating second series? Continuation yan. Kasi hindi ka pwede makapagiging effective witness kung insecure ka, hindi ka sigurado, nagdududa ka kung anong sinishare mo. Sigurado kaya to? Sa kanila, walang problema, nakita nila. Pero tayo, ngayon, 2026. Kumbinsido ka ba totoo yung gospel? Hindi ito kwentong kutsero, hindi ito chismis. Ito ay totoong nakita at na-experience ng mga believers. Now, masasabi kong totoo sapagkat may mga supplementary na proof na ang Bible ay totoo. At una-una nakikita ko maraming mga testimonies kung paano binago ng Panginoon ang kanilang buhay. Now, qualification to be a witness. Ano ba ang qualification ng isang witness? First, the witness must be competent. Personal knowledge. The witness must have direct knowledge of the fact. They saw, heard, or perceived themselves. He experienced and know the truth himself. Nakikita mo ang katotohanan. At mga tao sa paligid mo, nakikita. Merong pagbabago. Na-experience mo mismo. Hindi lang siya knowledge. It's not about knowing God, it's about experiencing God. Si Blackaby ang nagsabi niyan? Kapatid, knowing about God, nandyan si AI, nandyan si Google, mabilis. Pero yung experiencing God, doon ka titibay. Sa tingin mo yung mga believers, kung bakit sila nagpapatuloy hanggang ngayon? Hindi yan sa knowledge, sapagkat na-experience nila mismo ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin. Sa akin, in my case, hindi wealth. Kung paano kami preserve ng Panginoon. Paano kami nag-full-time, nag-umpisa lang ng 1,000 a week. Meron akong 2 anak. 1 year, walang sweldo. Imagine. Paano pinoprovide na si Mrs. lang ang bread and butter kasi pareho kami. Ako nag-resign, siya nag-resign. Pero yung mga anak namin nasa
Montessori pa. Hindi makatapak, hindi ko minamaliit yung public, pero ayaw na anak ko na mag-aral kasi mainit daw dyan. Gusto niya aircon. So napakamahal, pero nakikita mo yung provision ng Panginoon. Na-experience ko mismo. Kaya dahil doon, nawala yung takot ko pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, kahit saan. Kaya nga awkward sa akin pag-uusapan about money, ganyan. Kasi pag mag-serve. So anyway, iba naman. Doon sa paraan, na-experience ko ang Panginoon. Yung iba, na-experience na yung healing ng Panginoon. Yung iba, na-experience yung milagro ng Panginoon. Yung iba, na-experience yung transformation ng Panginoon. Na dati, ganito ka naman, grabe ka, pero ngayon parang hindi mo maintindihan bakit ganito ka. Hindi ba enough na yon? Na masasabi mong totoo ang gospel? Knowledgeable ka? At yun mismo ang i-share mo. Dahil doon, competent ka na i-share. Kasi itong gospel, hindi ito kwentong kotsero. Totoo ito. The moment you witness, the moment na i-share mo, sigurado ka, alam mo, kapag genuine ang kanyang pagtanggap, magta-transform ang kanyang buhay. The Word of God says, those who are in Christ, the old has gone. The new has come. Behold, everything is new. Pag tinanggap mo ang gospel, mas nagiging tsulukoy ka. Baka ibang gospel ang natanggap mo. Ibang spirito ang natanggap mo. Kasi ang totoong gospel, ang totoong spirito na natanggap mo kay Jesus, from glory to glory, you become like Christ. Not perfection. From glory to glory. Sa umpisa, 10 lang ginagawa mong kasalanan. Wow, ngayon, 10 na lang. Tapos bumalik ulit sa 10. 10 yun 11. Tapos 9. Wala talaga yan mag-zero. Kasi nga sabon daw, 99.9% nga eh. Hindi talaga matanggal. Pag 0 siguro, perfect glorification na yan. Pero ibig sabihin, habang tumatagal, nagiging kawangis tayo ni Kristo. Hindi habang tumatagal, nagiging kawangis mo si Taning. Mas marami katuloy na doble. Ano yan? Bakit? Knowing about Christ lamang, not experiencing Jesus, experiencing God. Knowledge, information. Ang scripture ay hindi lang information, ay nagkakaroon din ng transformation sa ating buhay. At yun ang napatunayan ng mga apostles. Wow, si Apostle Paul, killer ngayon. Bakit? Kasi na-encounter niya si Jesus in a very special way. Second, the witness must be credible. Meron theological knowledge. No? Hindi kailangan theological knowledge, hindi kailangan tinatawag na meron lang siyang academic knowledge ng the scripture. Ito yung sinabi ko kanina, nagkaroon talaga ng ebidensya ang kanyang buhay. Paano siya magsalita, paano ang kanyang mga point of view, at paano siya namumuhay sa Panginoon. Yan, makikita mo na qualified as a witness. The witness must tell the whole truth. He must not hold back, di ba? Sabi doon, he must not hold back anything on an account of personal inconvenience, suffering, loss, or gain, but must tell the whole truth. No? Sino dito naka-experience na mag-witness sa isang courtroom? Na meron kayo na witness na isang krimen. Sino nakaranas? Kabilang ba ni Christine sa Nakaw? Nakaranas kami mag-witness. Ano sinasabi sa courtroom? To tell the truth, the whole truth. Ang isang witness, hindi mo kailangan mag-exaggerate. Kung ano lang yung na-experience mo, anong pinapakita sa iyo ng Panginoon, anong natutunan mo, yun lang din ang share mo. Whole truth. Now, ang isang witness, hindi siya convenient. Bakit? Convenient. Bakit? Ihaharas ka, at yung iba, pinapatay. Di ba? Pinapatay. Kaya familiar ba kayo sa Greek word ng martus? Anong sounds like? Martyr. Sinasabi, ni-witness mo si Jesus Christ on the third day, he rose again. Ano? Deny Christ or die?
Kaya yung martus ay martyr. No, kapatid? Pag na-encounter tayo ng ganon, magbabago ba yung ating tono? Magko-compromise ba tayo? Yan po ang qualification ng isang witness. Must tell the whole truth. The witness must speak out personally. He can't witness by proxy. Kung ikaw witness, dahil busy ka, pwede ba, Judge, yung aking kapatid na lang aking asawa magpo-proxy sa akin? Pwede ba yun, Christine? Hindi pwede. Kaya nga si Saldico, sa Zoom, hindi tinanggap. Bakit? Sa Zoom, may AI, may deep fake. Kaya sinabi ko sa tatay ko, ikaw, Papa, magkuhan ka pa naman. Magre-retire ka na. Prone ka talaga sa scammer. Bago lang sa news, di ba? Na huubos ang kanyang GCash. Bakit? Nahack pala yung Facebook ng kanyang kapatid at nag-video call sila kasi gusto niya malaman totoo ba talaga kapatid niya. Deepfake pala yun. Kuwang-kuwa pati boses. Ubos. So hindi yan siya credible pag mayroong proxy, kailangan ikaw mismo. Ang witness ay ikaw po yun, mga kapatid. Hindi pwede, Lord, here am I, sent my wife. Si Kwan na lang, si Dana na lang, at si Giselle, kasi sila ang Kwan lang eh. Sila yung paid worker dito. Volunteers lang naman ako. Tayo po lahat yan. Ang isang witness at hindi pwede mag-proxy. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Qualified po tayo lahat. Magiging effective witness if we are prepared and grounded in the Word of God, Christ Himself. Second, an effective witness is surrendered and submitted to God's will. On one occasion, while He was eating with them, He gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father promise, which you have heard and speak about. For John baptized with water, but in few days you will be baptized. No, ang kwan dito is eager na sila mag-evangelize. They are willing and eager to evangelize kasi nakita nila. Pero sabi ni Jesus, wait lang muna. Meron pang dapat gagawin. Mag-wait kayo sa gift of my Father, which is the Holy Spirit. Now, sa pag-evangelize o pag-witness, we need to tinatawag na willing to wait. Hindi sugod ng sugod. Hindi porket well-versed ka na sa Bible, hindi porket kabisado mo na ang scripture, diretso ka na. Walang tinatawag na spiritual preparation. Anong nangyari sa early church? Alam ko, yes, eager kayo mag-disciple, eager kayo mag-witness, but wait. So while waiting, anong ginawa nila? They went to the upper room and prayed. Kapatid, kailan kang huling manalangin bago ka mag-Bible study? No wonder, kahit anong Bible study natin, hindi nagbabago ang kanilang buhay. Kasi hindi tayo ready, spiritually prepared. Hindi lang theologically prepared, spiritually prepared. Now look at Jesus. Example. Bago si Jesus mag-public ministry, ano kanyang ginawa? He fasted for 40 days and 40 nights. Some scholar says, spiritual preparation. Na mas magaling ka pa kay Jesus? Willing to wait. Willing to surrender. Willing to follow. Now, willing to follow. Ano yung willing to follow? You will become my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria. Ang ibig sabihin dito, willing ka bang sumunod? Hindi lang doon sa comfort mong Jerusalem, hindi lang sa same region, Judea, but cross barrier, Samaria, yung iba-ibang mga kultura doon, na mga killer, na ayaw niyong puntahan. Willing ka bang sumunod? Ang isang witness, ang isang effective witness, hindi siya mamimili kung sino ang kanyang i-witness.
Yes, merong strategy, pero pag binigay ng opportunity ng Panginoon in season or out of season, we must share the gospel. We must witness, proclaim the gospel. Pastor, punta tayo doon. Sabi ko, punta. Mga kapatid, mga Bible study list, pupunta tayo doon. Pastor, wag dyan. Bakit? Squatter yan. Doon tayo yung Christian na, backslider yun. Mas mabilis. Namimili tayo. Doon lang tayo sa mga mayaman. Merong mga opportunity. Ito merong strategy. But sometimes, nililid tayo ng Panginoon. Willing ba tayong sumunod? Willing to follow. Willing to surrender our agendas. In Acts chapter verse 6, so when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Ito yung tinatawag na the great interruption. No, sinabi, hinanda ni Jesus ang kanilang formation. No? Hinanda ni Jesus na ipiniprepare nila ang mag-focus as a mission, pero they become more concerned about God's timing or God's timeline. Lord, kailan ba ka ba maghari? Kailan mo ba i-restore? Kailan mo ba ako iposisyon? Kailan ba ako mag-reign with you? The great interruption. Pamatay, tinatawag pamatay na momentum. Eager na si-share ko na ito talaga. Pero ang thinking nila, Lord, kailan mo ko iposisyon dyan? Sa left or sa right? I-restore mo na ba building? That's why, no? So they were called to witness. They were curious to know God's timeline. In verse 7, Jesus rebukes them. It is not for you to know times or season that the Father has fixed by His own authority. Your priority is not information, but mission. Kaya minsan, ibang mga believer, masyadong focus. Kailan na babalik ang Panginoon? Wala, magigera na siguro ito. Ubusin na natin, iwawaldas na natin. Yung iba, ayaw na magtrabaho. Ayaw na mag-aral. Ibenta na lahat, waldas. Sabi ni Jesus Christ, kaya maraming mga believers noong panahon, kaya nakasulat ang 2 Thessalonians, ang tamad, huwag pakainin. Kasi binenta na nila, akala nila darating na ang Panginoon. Hindi pa rin sila natuto, nirebuke na sila ni Jesus. Masyadong focus. Ito na siguro yan, kasi nagmahalan na. Di magmahalan, wala na magagawa yung pera mo, kung sakali din. Paano kung hindi pa? Na-distract tayo sa mission. Kapatid, sometimes kailangan natin i-surrender yung ating agenda para yung agenda ng Panginoon magpapatuloy. Ano ba yung agenda mo na nagpahihinder sa mission ng Panginoon? Kung pa kasi, hindi pa ako ready, wala pa akong anak, wala pa akong jowa, ano pa? Mga agenda, kailangan magpayaman muna ako, kailangan magiging successful muna ako. And then, makita mo, hindi mo na nagampanan yung mission ng Panginoon. Ang tawag niyan, the great interruption. Anong mga bagay na nakakapag-interrupt sa atin? Alam mo, nagkaroon tayo ng interruption sa church natin. Napapansin niyo ba? Ang great excuse natin, hinahandle namin. Slow is fast. Yes, pero nakalimutan natin to witness. Kaya, napapansin niyo, binago ulit. Kasi nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin ang witness is a lifestyle. Patuloy yan. Habang nagdi-disciple tayo, hindi yan nawawala. Bakit hindi natin alam kung sino mananatili? Hindi natin alam kung sinong aalis. Kung puro tayo pagbabantay, puro tayo depensa, walang shooting, talo ka pa rin. Kailan mag-score ka, hindi pwedeng magbabantay parate. Mauubusan ka. Bakit? Yung iba mag-aasawa. Dahil walang kulang na lalaki dito, pupunta sa ibang church. O dahil walang trabaho dito, pupunta ibang trabaho. Paano na? Kailangan, sabi pa ng mga negosyante, cash flow ba? Cash flow para patuloy ang gawain. Souls, patuloy. Tama rin naman, sino ang magdi-disciple sa kanila? Sino nga ba naman? Yan ang dapat nating tanungin. Third, an effective witness is empowered
and led by the Holy Spirit. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and of the earth. Pag na-empower pa ako ng Holy Spirit pala, nakikita ko sa scripture sa book of Acts, maraming nabubuhay na patay, maraming gumaling tulad ni Jesus, maraming signs and wonders. Yun ba talaga ang purpose ng power, the dunamis? The power of the Holy Spirit? Yun ba talaga? So that you become effective witnesses? Yun ang ginagamit ng mga prosperity gospel. Pag kayo ganito, yayaman kayo. Pag ganito kayo, gagaling kayo. Kung saan sakit, hawakan mo. Sakit. Gagaling. Gumaling ba? Gagaling na yan. Tiwala lang. Ayun, nategi. Anong purpose ng power? The Holy Spirit empower us to become fearless in proclaiming the gospel. Maybe doon sa unang panahon. Pero ito hindi nagbabago. Yun talaga ang goal. The Holy Spirit empower us to become fearless in proclaiming the gospel. The disciples after the Pentecost, they empowered by the Holy Spirit, they went from fearful to fearless. In Acts 4:31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Hindi natatakot kahit tinitreaten. Nagiging bold sa pagsasalita ng gospel. Now, hindi nyo ba naitanong dito, bakit hindi ka bold mag-share ng gospel? Bakit takot ka mag-share ng gospel? You must be filled with the Holy Spirit. Akala ko ba, Pastor, filled na kayo ng Holy Spirit? Paano ba yan? Pag hindi natin pinapractice, pag hindi natin lumakad, pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, hindi natin ma-experience yung power ng Panginoon. Remember? Kay Jesus? Bakit kailangan pa pumunta doon ng putik? Maglagay sa mata. Pwede namang, you be healed. Sometimes meron ganun. Pero kailangan meron ka pa ring action. Ginagawa. O maghugas ka muna doon. O ganun ka muna doon. O itapon mo yung stick dyan. Lulutang yan. O kailangan yung oil, kailangan mo ilagay. Mag-scone ka pa. Bakit kailangan? Pwede naman siya magpaganon. May participation. Ang experience. Kapag ginagawa po natin, ma-experience po natin yung power ng ating Panginoon. Hindi ka magiging bold sa pag-share ng gospel pag hindi mo umpisahan mag-share ng gospel. Pastor, wala kasi akong talent now. Isang araw, a non-commissioned officer, first sergeant, true to life story sa Palawan. Dahil ang first sergeant in charge sa discipline and moral, maraming takot sa kanya. Kahit Christians, ayaw mag-share sa kanya. Wala mag-share sa kanya ng gospel. Kasi pag mag-share ka, kukutsain ka niya, painumin ka pa ng alak, sundalo, matapang, matikas. Pero isang araw, nagpam-pedicure. No read, no write na babae. Utal-utal. Nag-share ng gospel. Boldly. Alam mo ang tao na yun? Si Pastor Spanueva na ngayon. Nagiging Christian. Pupunta ka sa Palawan, pagpunta, 70 plus na siya, mapupunta ka doon, maraming sundalo. Bakit? Mas marami pa siyang nadala sa Panginoon kaysa sa lead pastor niya. Dahil merong isang no read, no write, bold sa pag-share ng gospel. Estudyante lang ako, doktor yan, abogado yan. Hindi mo ma-experience yung power ng Panginoon pag hindi mo umpisahan. Subukan mo lang. Okay? The Holy Spirit empower us for endurance over rejection, suffering, and persecution. Yun pala. The Spirit empowers us to remain faithful. So the power, the dunamis, the power of the Holy Spirit, yun ang magbibigay sa atin ng power to endure sufferings and persecution. Hindi ka matatakot, mapapahiya or ma-reject ka. That's why ano sabi ni Bishop? Hindi siya believe sa'yo, ilan ang Bible study mo? Ang parating niyang tinatanong, ilang beses ka na-reject? Ilang beses ka na-persecute? Ibig sabihin, persistent ka.
Yun ang dapat tanungin. Ilang beses ka ba inayawan? The Holy Spirit empower us to overcome rejection, suffering, and persecution. One proof, Acts chapter 4, verse 41-42. The apostle left the Sanhedrin. Ano yung Sanhedrin? Ito yung nagpa-persecute sa kanila. Ito yung nagpapapatay sa kanila. Rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. In spite sa persecution, suffering, and even death. That's the power of the Holy Spirit. Hindi yung gagaling ka, yayaman ka, hindi yun. Siguro, pero ito talaga ang sigurado. So that you will become my witnesses. Kaya alam ni Jesus, magsasuffer ito. Ipi-persecute ito. Kaya kailangan ng power of the Holy Spirit para ma-overcome niya. At hindi siya matatakot at hindi siya susuko. Empowered by the Holy Spirit is more than signs and wonders. It means having the courage to speak and strength to persevere, rejection, suffering, and persecution. Palakpakan po natin ang Panginoon. Application. Because of the power of the Holy Spirit, speak boldly even when you feel afraid. Sino hindi takot doon? Nanginginig pa nga eh. Pero nagpapatuloy. Look at Paul. Sinabi na ni Agabus, Paul, itong mangyayari sa iyo, mamamatay ka. Sa iba pa yun, warning sign na yan, huwag ka pupunta doon. Sabi niya, ano ba kayo? Alam ko na yan. Ang Holy Spirit na nag-give pa sa akin, pinapakita mo na, hindi na ako takot dyan. Kung ikaw pa kaya yun, sigurado hindi ka pupunta doon. Kasi sigurado, sure killed ka na. Sure death. Ba't nagbabago ba si Apostle Paul? Hindi, pumunta pa rin siya doon sa Jerusalem. Speak boldly even when you feel afraid. Because of the power of the Holy Spirit, stand firm even when you're rejected. Because of the power of the Holy Spirit, stay faithful even when results are unseen. Pastor, wala namang nangyari, walang resulta. Hindi binibilang yan ng Panginoon. Kasi ang resulta, trabaho ng Diyos. Ang trabaho mo is to witness. Magiging faithful witness. That's why sinabi doon, welcome, am I good? My 20 disciples, nakaproduce, 20 leaders, ganun ba? Resulta na lang yun. Welcome, my good and faithful servant. Kapag faithful ka, mga kapatid, siguradong merong resulta. Okay? And lastly, an effective witness is sent and mission focus. Pinadala and mission focus. Dito tayo bilis kasi mabilis na yung oras. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem and all Judea. So ito yung mission focus natin. So literally or figuratively, ito yung nangyari sa mapa. Pakita nga. Jerusalem. Okay, yan. Jerusalem, where your comfort zone. Kung nasaan ka, ito yung family mo, ito yung friends mo, ito yung workmates mo, ito yung home base mo, ito yung comfort zone mo. Dito kung saan namatay si Jesus, gusto ni Jesus i-share ang gospel doon. Sa inyong pamilya, nag-umpisa, strategy, sa pamilya muna. Iti-test mo muna doon, magpa-practice ka muna ang nakakalungkot. Sarili mong asawa, sarili mong katulong, sarili mong anak, hindi mo man na-share na gospel. Pa-practice. Paano ka pa mag-share na, doon nga lang katabi mo, hindi mo pa na-sharean. Workmates, classmates. Then, Judea, your region, same culture, background, reach beyond immediate circle. Doon lang, Bisaya ka, Bisaya din yun. So, baka, mabilis, kasi meron kayong pareho, background, di ba? Kaya sa church namin, mas marami yung Bisaya doon. Kasi yung pastor nila, Bisaya, mga taga Mindanao din. Meron silang common ground. I-reach out mo yun. So, hindi masyadong mahirap. Nagpa-practice ka. And then, pahirap na ng pahirap. Samaria, cross barrier, different culture, belief, status, go beyond prejudice and comfort zone. Samaria, ito yung ayaw puntahan ng mga disciples. Kaaway nilang mortal. Ito yung mga kulto. Ito yung mga ibang mga kriminal or tingin nila mga adik. O ito yung squatter, mababang uri na lipunan.
Sabi ni Jesus Christ, puntahan mo rin sila. Puntahan mo rin sila. Ito, pahirap ng pahirap. And then, ends of the earth, global mission. Wherever you are, there you are, preach the gospel. Taetne, native language, lahat. Kaya sabi ko, kukunin kasi ako ni Gerald daw papuntang Australia. Magpapastor doon. Pag nandun kaya ako, makapag-witness pa kaya ako? Siguro, pero hindi tulad na mag-witness dito sa bansang Pilipinas. Pero malay natin, baka pwede subukan. See? Yan, mission focus. Hindi tayo pwedeng mamimili, mga kapatid. Saan po tayo doon? Nagiging effective witness pa ba tayo sa Panginoon? Nakaligtaan po natin yan gawin. In conclusion, when we are prepared and grounded in Christ, we have the right foundation. When we are surrendered and submitted to God's will, we have the right hearts. When we are empowered and led by the Holy Spirit, we have the right power. And when we are sent and mission-focused, we have the right direction. Ganito po ba ang church? Dapat ganito ang Jamsi Las Piñas, lahat ng Jamsi SGCM, for the glory of God. Witness. Bakit? Yan lang po ang hindi natin gagawin doon sa langit. Tayo ay manalangin. Father, in the name of Jesus, thank you, Lord, to evangelize, to become a witness is our first job description, a universal calling to every believers of God. Na hindi na kailangan muna na maging theologically right, willing, na paghandaan namin, founded, Christ-centered, gospel-centered, Lord, ay sapat na. And then, as we grow mature, mas magiging malalim kami sa inyo, Panginoon. Hindi namin dapat kaligtaan yung proseso. Hindi dapat namin isi-shortcut. Lord, hindi sa pagkakumpara kapag nagkaroon ng shortcuts at maraming sa records na dumating na sila sa bishop, dumating nila sa Doctor of Divinity, pinaka-highest title. Pero ni minsan, hindi sila nakapagdala ng isang kaluluwa sa iyong kaharian. That's why Apostle Paul remind Timothy, do not forget the works of us as an evangelist. Father, we thank you. We bless your name. This church, this individual, Panginoon, magpo-function maging effective witness, Panginoon. Uumpisahan namin ngayon na matagal naming nakalimutan, napababayaan, nagkaroon ng distraction, nakalimutan namin ang mission. Thank you, Lord, even sa series na ito, pinapaalaala niyo muli. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.